Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, sa pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa maikling talambuhay ni Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. So sumunod na nabanggit, al-futuhatu fi ahdihi. Yung mga conquest o yung mga lugar na nasakop ng mga Muslim sa kanyang kapanahunan. Sa sakto, tinatalakay natin ang Kitabul Jihad sa Fiqhul Muyassar. Hindi pa tayo nakarating doon sa usapin ng Jihadut Talab. Yung Jihadut Talab, ito yung jihad ng pagsalakay sa mga kalaban. At yung isa pang jihad na tinatawag yung Jihadud Daf', yung jihad ng pagtatanggol naman sa mga Muslim laban sa mga kalaban. Ngayon dito sa konteksto ng pananakop ng mga Muslim sa iba't ibang mga bansa o kaharian na nagsimula nga siyempre panahon pa lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang dapat na malaman ng tao rito, palagi ko rin ito nababanggit, ang jihad ay hindi ang layunin ng Islam. Ang jihad ay wasila, kaparaanan lamang upang makamit ang mga layunin ng Islam. Ang layunin ng Islam ay sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. At anyayahan ng mga tao patungo rito. At kapag hinarangan ang pag-aanyaya patungo rito, doon na magkakaroon ng Jihadut Talab, na maaring salakayin ng Muslim ang bansang yon dahil sa pamiminsala ng bansang ito sa mga Muslim. Katulad halimbawa doon sa kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Romano, doon sa Mu'tah, yun ay dahil sa pinatay ng mga Romano ang mensahero na ipinadala sa kanila na galing sa mga Muslim. At gayon din yung nangyari sa Persya. Kaya ang naging pagkilos laban sa kanila ay bilang ganti lang din sa kasamaan na dinulot nila sa mga Muslim. Pero sa iba pang mga lugar na wala namang nangyaring panggigipit sa mga Muslim at naging malaya ang da'wa at naging malaya ang mga Muslim sa pagsasabuhay ng kanilang relihiyon, katulad ng nangyari sa India, sa East Africa, Southeast Asia, walang malakihang jihad o futuhat na nangyari doon. Hindi layunin ng Islam ang pumatay ng tao. Hindi layunin ng Islam ang manakop ng mga bansa. Subalit ito ay nangyayari dahil sa o para sa kapakanan ng relihiyon. Para sa kapakanan ng relihiyon ng mga Muslim nga. Kumbaga tuwinang sila ay dumarating sa isang bayan, ang una nilang iaalok ay ang yumakap sila sa pananampalatayang Islam. At kung ang bansang ito na kanilang pupuntahan halimbawa ay bansa na kumbaga nakikipagdigma na sa mga Muslim, aalokin nila ang mga ito na mag-Muslim o kaya ay magpasakop sa mga Muslim at magbayad ng jizya o kaya labanan ang mga Muslim at si Allah ang magtatakda kung sino ang mananaig sa bagay na yon. So ganun nangyari ang mga jihad ng panahon ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hindi ito para sa yaman, hindi ito para sa dunya. Hindi sila naghahangad ng paghahari sa mundo. Ang hinahangad nila ay ang pangingibabaw ng salita ni Allah. Kaya nga, mabiyaya ang mga jihad na ginawa ng mga sahaba. May kita natin ang mga bansa na nasakop ng mga sahaba hanggang sa panahon ngayon ay nananatili ng mga bansang Muslim. So, ibig sabihin, hindi sila pinilit. Kasi kung ang mga bansang ito, halimbawa ang Iraq na dating sakop ng Persya o yung Syria na dating sakop ng Roman Empire at ang Egypt,
Kung sila ay pinilit lang, nang naging mahina ang mga Muslim, na pumipilit sa kanila na mag-Muslim, sana umalis na sila sa Islam at bumalik sa dati nilang mga relihiyon. Pero nananatili ang mga bansang ito na nangungunang mga bansang Muslim. Ang Iraq, na sa kasaysayan pa nga ng mga Muslim ay naging sentro ng Islam, ng Khilafa ay nasa Baghdad, at ang kaalaman ay natitipon sa mga bansa nito o sa mga bayan nito, sa mga lungsod nito. Diba natatalakay natin sa Ajrumiyah, ang Kufa at ang Basra parehong nasa Iraq, ang Baghdad nasa Iraq, at iba't iba pang mga sentro ng kaalaman. Ang Syria ay nasa sentro ng jihad mula noong unang panahon hanggang sa ngayon. Jihad laban sa Crusaders lalong-lalo na. Dahil naroon sa Sham, ang Palestine, ang Syria, sa kasalukuyang panahon, ang Jordan at ang Lebanon. Siyempre ang mapanakop na bansa ng Israel. Egypt, marami ring mga mahalagang kasaysayan o makasaysayang mga pangyayari ang nangyari sa Egypt. Sa lahat ng ito ay ginawa nila alang-alang kay Allah. Ngayon, pangalawang dapat natin na maintindihan, ang pananakop ng mga Muslim sa iba't ibang mga bansa ay hindi kakaiba sa panahon nila. Kahit sa panahon natin ngayon, ang mga bansang makapangyarihan ay nananakop ng mga mahihirap na mga bansa o maliliit na mga bansa. O minsan kapantay nilang bansa para sa iba't ibang mga kadahilanan. So, ibig sabihin ko rito, ang ginagawa ng mga Muslim ay hindi kakaiba. Ang ginagawa ng mga Muslim ay hindi kakaiba. Hindi ito kakaiba sa pananakop ng France, hindi ito kakaiba sa pananakop ng Britanya, hindi ito kakaiba sa pananakop ng Russia, pananakop ng Germany at iba pang mga bansa. Pero nga ang masama, kapag ang mga bansang ito ay nananakop, okay lang. Pero kapag Muslim ang nananakop, masama ang dating ng balita o minamasama. So itong mga bagay na ito, bilang Muslim, tayo ang unang dapat nakakaunawa dito. Nang sa gayon, hindi tayo apologetic. Kasi mayroong mga Muslim, apologetic sila sa mga bagay nito. Wala tayong dapat ihingi ng tawad sa mga tao na sinakop ng mga Muslim ang Iraq, o sinakop ng mga Muslim ang Turkey, o sinakop ng mga Muslim ang Egypt. Yun ay tinakda ni Allah upang alisin ng mga tao roon mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At walang pinagkaiba yun nga. Kumbaga, kalakaran na yun ng mga bansa na sila ay nananakop para unang-una, maprotektahan ng kanilang mga interes. At ang interes na pangunahin sa Islam, ang interes natin sa ating relihiyon na ito ay mapagtatanggol natin at mapangingibabaw natin sa iba pang mga relihiyon sa mundo. Ginawa rin niya ng mga Katoliko. Ginawa rin niya ng mga Protestante. So, ang mga Muslim ay gumawa rin ng ganoong bagay. So, ito mga pinag-aaralan natin, ay pinag-aaralan natin at inilalagay natin sa tamang konteksto, tamang pag-unawa. Kasi ang jihad, sa napakahabang panahon, puro mga terorista lang ang nagsasalita tungkol dito. Pero ngayon, inshallah, sa pamagitan ng kaalaman na iniwan sa atin ng ating mga scholar, binubuklat natin ang kanilang mga aklat at nagkakaroon tayo ng mas malawak at mas malalim na pang-unawa sa tunay na jihad. Alhamdulillah. So doon sa mga futuhat, sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Fatah min Sham, so nasakop daw nila doon sa panahon ni Umar sa Sham, ang Damascus, ang Urdun na kasalukuyang Jordan, Wabisan, at ito yung mga iba't ibang mga lugar doon. Yung Tibriya, Jabiya, Ramla, Askalan. Yung Askalan, sakop ito ng Palestine, pero ngayon nandun na siya sa loob ng teritoryo ng Israel. Yung Gaza, ang kasalukuyang Gaza. Yung Sawahil, Al-Quds, yung Jerusalem. Yung Baalbak, kasalukuyan nasa Lebanon. Yung Homs, na nasa Syria ngayon.
yung Kannasrin at yung yung Halab, iting Aleppo sa kasalukuyan, at yung Antakya nasa Syria din. So lahat ng ito ay nasa Syria. Yung karamihan dito. Kasi ang Syria ang pinakamalaking bansa ngayon kumbaga na napapaloob dun sa tinatawag nga na Sham. Yung tinatawag na Sham nung panahon ng mga Sahaba radiyallahu anhum. At doon naman sa Egypt, nasakop nila ang Iskandaria, ito yung Alexandria, yung Turabilis al-Garb, yung Western Tripoli. Ang Tripoli sa kasalukuyan ay sakop ng Libya. At yung Barca, nasakop doon sa Jaziratul Faratia. Ang tinutukoy dito yung Mesopotamia at ito na yung Iran at ang Iraq. Yung Heran, yung Raha, yung Raqqa. Ang Raqqa kasalukuyang sakop ng Syria. Yung Nasibin, yun nga, dati isakop ito ng kumbaga, nung unang panahon, ito yung sakop ng Persian Empire o ng Babylonian Empire at yung iba pang mga umiral na mga bansa noon. Wa Ra'su'ain, wa Shamsat, wa Ainu Warda, wa Diyaru Bakar, Diyaru Rabi'ah, wa Biladul Mosul. Yung Mosul ngayon sa Iraq, isa sa pinakamalalaking lungsod ngayon sa Iraq na sinakop ng ISIS ng 5 taon. Wa ma Jawaraha at iba pang mga lugar na malapit dito. Wa fatha min al-Iraq wal Mashriq at sa silangan naman yung Iraq at sa silangang bahagi ng teritoryo ng mga Muslim. So dito bagaman yung Mosul bahagi ng kasalukuyang Iraq, so ganito yung nagiging pagkaka-classify sa mga ito kasi hinati-hati sila ayon sa kung ano ang mga geographical division ng panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. So doon sa teritoryo ng Iraq ng panahon nila, yung Al-Qadisiyah, nasakop ito sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, yung Nahr Sir, Sabat, Madain Kisra, ito na yung capital ng emperador ng Persian Empire, Waquratul Furat, Dajlah, Basra ng Iraq sa kasalukuyang Iraq, Ahwaz sa kasalukuyang Iraq, Faris, kumbaga yung teritoryo ng Persia noon, Nahawand, kasalukuyang nasa Iran, yung Hamdan, yung Ray, Qoms, Khorasan, Istakhar, Asbahan, Sus, Maru, Nisaybur, So lahat ng ito ay mga nandun banda sa mga lugar na yun. Kasi nagbago na yung mapa sa panahon natin ngayon. Sa itong mga lugar na ito, nandun siya sa lumang Persia. Kasi malaki rin ang Persia noon. Ang teritoryo nito, umaabot nga mula doon sa Mesopotamia hanggang malapit sa India, Afghanistan, hanggang sa southern Russia. Yung Naysapur, yung Georgian, yung kasalukuyang Georgia, yung Azerbaijan, yung kasalukuyang Azerbaijan na nananatili na bansang Muslim, alhamdulillah. So yung mga sundalo ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay maraming ang mga nasakop sa iba't ibang mga lugar. So in total, ang naging expansion ng panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay naging mas malaki ang naging teritoryo ng mga Muslim, kumbaga, kung ihambing sa naging expansion sa panahon ng pamumuno ni Alexander the Great. So malaki ang accomplishment ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu kung ihambing kay Alexander the Great. Plus the fact na ang mga nasakop ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay nananatiling Muslim. Pero yung mga bansa na nasakop ni Alexander the Great, wala namang nananatili na Hellenistic o kaya nagsasabuhay ng relihiyon at kultura ng mga Griego, ng Macedonia, na kaharian ni Alexander the Great. Kasi madalas naihahambing si Umar bin Khattab radiyallahu anhu kay Alexander the Great, ang masasabi ko rito, walang comparison, walang kwenta. Naihambing si Alexander the Great kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sa lahat ng bagay, wala silang paghahambingan. Wala siyang saysay kung ihahambing
kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu at sa kanyang mga kasama. Lalong-lalo na siyempre sa relihiyon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So ito, buod lang to ng mga nasakop niya. So, ibig sabihin, noong panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, kung ang Jaziratul Arab ay nasa gitna ng mapa, so nag-expand sila sa east ng mapa, patungo sa Iran, Iraq, Afghanistan, sa west ng mapa, patungong Egypt at North Africa, at sa north ng mapa, patungo ng Sham at lampas pa doon ng mga teritoryo. At syempre, ang Yemen ay Muslim na rin sa panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So hindi biro na nagawa ito ng isang pastol ng camel na wala namang degree sa political science. Hindi naman politiko, hindi naman abogado, hindi naman civil engineer, hindi naman nag-aral ng kung ano-anong pinagbiyayabang ng mga tao ngayon ng mga pinag-aralan nila. Pero natupad ito ni Omar at napamahalaan niya at napanatili nila, alhamdulillah, ang mga teritoryo na ito ng mga Muslim. Sa sumunod na bahagi, Sinau Ali bin Abi Talib. Sa mga pagpuri ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So, mahalaga ang kabanata na ito kasi dito mapagtitibay natin na kinikilala ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay superior sa kanya at pangalawa lang siya kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. At ito ay magandang tugon sa mga nagpupumilit na si Ali bin Abi Talib daw dapat ang unang khalifa. So kahit si Ali bin Abi Talib, hindi niya inangkin ang bagay na ito. Ang mga nagsasabi nito ay mga ligaw na sekta, o kung nagpapakilala man sila na kabilang sa Ahlus Sunnah, hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi. Siniulat mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wada'a Omar ala saririhi, o wudi'a Omar ala saririhi ba'da ta'nihi. Ihiniga daw si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanyang higaan matapos na siya ay saksakin. Nang siya ay sinaksak ni Abu Lu'lu al-Majusi habang siya ay nag-iimam ng Salatul Fajr. So inassassinate si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Fatukannifuhun nasu yaduuna wa yusalluna qabla an yurfa. So nung namatay na siya, binalot na nga siya ng mga tao, siyempre pinaliguan, binalot at sila ay nanalangin, nagdua para sa kanya at nagsala ng janasa. At bago siya buhatin muli, falam yar'ini illa rajulun akidu biman kabih. Nung bubuhatin na raw ni na Ibn Abbas, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, meron daw humawak sa kanyang dalawang balikat. Faida Ali bin Abi Talib. At nakita niya ito si Ali bin Abi Talib pala. Fatarahama ala Omar. At sinabi ni Ali, yung taraham o tarahum, ito yung pagsasabi ng rahimahullah. Sasabi ni Ali, ma khallaftu ahadan ahabba ilayya an ulkillaha bimithli amalihi minka. Sasabi ni Ali, walang sino man sa mga tao ang gusto niya na makaharap si Allah na mayroong katulad ng ginawa ng tao na ito liban pa kay Omar. Kung gusto niya sana naharap siya kay Allah, natangan niya ang mga mabubuting gawa na katulad ng mga gawa ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Kumbaga, expression ito ng labis na paghanga ni Ali bin Abi Talib kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Labis na kanyang paghanga kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sabi din niya, wa ayyamallahu in kuntu la'adunnu an yaj'alakallahu ma'asahibaik.
na hinihiling daw niya kay Allah na si Omar ay maging kapiling ng kanyang dalawang kasama, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wasibtu anni kathiran asma'un nabi. At tunay na madalas kong marinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Omar. Lagi daw niyang naririnig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umalis ako kasama sina Abu Bakar at Omar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Omar. At pumasok ako sa isang lugar kasama ko si Abu Bakar at Omar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Omar. At umalis ako mula sa isang lugar na kasama sina Abu Bakar at Omar. Ito'y hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Nang baga nagpapatibay na ang samahan nilang tatlo ay katulad ng samahan ng isang pinuno at ng kanyang dalawang ministro, sina Abu Bakar at Omar radhiyallahu anhuma. At meron ngang komento yung ibang mga scholar tungkol sa kanilang pagsasama. Kumbaga, na ito'y nagpapabatid lamang na ang pinagkakatiwalaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa umma na ito ay sina Abu Bakar at Omar. Kaya marapat lamang na sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglisan, ang magiging kahalili niya o kapalit niya sa pamumuno sa mga Muslim ay ang dalawang tao na ito, sina Abu Bakar at Omar radhiyallahu anhuma. Sumunod na nababanggit tungkol sa pagpuri ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa mimma yadullu kadhalika ala mahabbati Ali bin Abi Talib lahu, kabilang sa mga patunay ng pagmamahal sa kanya ni Ali bin Abi Talib, sa pagmamahal ni Ali kay Omar, wa ta'dimuhu iya, at pagdakila ni Ali kay Omar, annahu zawwajahu ibnatahu Kulthum. Ikinasal daw ni Ali bin Abi Talib ang isa niyang anak, si Kulthum, kay Omar. Siyempre nangyari ito, khalifa na si Omar, may edad na si Omar. Sa kabila nito, napangasawa pa ni Omar yung anak na babae ni Ali bin Abi Talib. Wahiya ibnatu Fatima bint Rasulullah. Yung anak nila ni Fatima na si Kulthum ay ipinakasal niya kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakatabaha min Ali, fazawajahu iyaha, asdaqaha Omar 40,000. So nga, nag-propose si Omar at ikinasal nga sila ni Ali, at ang naging dowry ni Omar ay 40,000. Hindi na binanggit ko ano itong 40,000 na ito, kung ito ba ay dirham o dinar. Fawaladat lahu Zaidan wa Ruqayyatan, at naging anak nilang dalawa, sina Zaid at Ruqayya, ang naging pangalan nila. Radiyallahu anhum ajmain. Kalugdan nawa silang lahat ni Allah. Sumunod na nababanggit, yung pagiging matipid ng pamumuhay ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa iniulat ni Imam al-Jawzi, lamma wuliya al-khilafa syammara an saki jaddihi faqadima ala hawa nafsihi wa hamala fillahi fawqa tukihi. Si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, nang siya raw ay naging khalifa, mas hinigpitan na pa niya ang kanyang pamumuhay. So, ibig sabihin si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, hindi siya nagbuhay-hari sa kanyang pamumuhay. At siya ay nagkontrol sa kanyang pagnanasa at pinasan niya ang pananagutan na higit pa sa kanyang kayang pasanin. Ibig sabihin, ang kanyang performance
sa kanyang pagiging khalifa ay higit pa sa inaasahan sa kanya. Higit pa sa inaasahan sa kanya. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, madalas na ilalarawan siya ng mga tao bilang pinuno na mahigpit. Pero ang totoo niyan, kung gaano kahigpit si Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanyang nasasakupan, mas mahigpit siya sa kanyang sarili. Mas mahigpit siya sa kanyang sarili. Kung mga tao ay pinagbabawalan niya na magkasala, ay mas pinagbabawalan niya ang kanyang sarili na magkasala. Kung mga tao ay inuutusan niya na gumawa ng mabuti, mas inuutusan niya ang kanyang sarili na gumawa ng mabuti. Alhamdulillah. Kasi ang pamumuno niya ay naging alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa ano pa mang karangalan o kadakilaan na may kinalaman sa pamumuno. Kasi ang totoo niyan, bakit maraming mga tao ang gustong mamuno? Kasi gusto nila na sila idadakilain ng mga tao habang sila ay nabubuhay at kahit kapag sila ay patay na. Gusto nilang gagawin silang bayani. Gusto nilang aalalahanin sila ng mga tao. Kaya madalas maririnig ninyo na sinasabi ng mga tao na walang ikhlas sa kanilang pamumuno, sa kanilang da'wah. Lagi nilang sinasabi, legacy. Mga bagay na iiwan nila sa mga tao para alalahanin sila ng mga tao. Hindi ganito ang mga ginabayang khalifa. Naalala sila ng mga tao dahil sa pagmamahal sa kanila ng mga tao, hindi dahil sa pagpapakitang tao sa kanila. Alhamdulillah. So napakainam na matalakay talaga ang talambuhay ng Khulafa'ur Rashidin kasi sila yung mga may inam na halimbawa para sa atin, insyaAllah. Tayo man ay pinuno o tagasunod lang, alhamdulillah. So tutuloy natin insyaAllah kasi mahaba-haba pa ang talakayin tungkol sa talambuhay ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.